kailangan we must be competitive. Advance ngayon, AI na ngayon. So kailangan kayo, nandiyan available ang mga resources about the Word of God, mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Amen. Di ba may kasabihan tayo, we cannot give pag wala tayo. Yes. So kailangan mga Bible apostles, be competitive. Dahil sa totoo, may ibang mga sekta, tatanungin kayo. Alam niyo, isa sa pinakamaganda sa amin, ito naman ang yung pamutya namin. Dahil palagi sila ng LBS, may isa kaming parishioner na sumakay ng taxi papunta doon sa Commonwealth, Iglesia ni Cristo. Nagipag-debate. Uy, alam na alam. Sabi ko, alam ko yung sinasabi ko kasi nag-LBS kami. So, iyon. So, pag-aaral sa banal na salita. Pangalawang P, pagninilay. Hindi lang tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, but we must reflect and meditate on the Word of God. Pagninilay. Importante yan. Pangatlong P, pagsasabuhay. Hindi lang tayo magaling magsalita. Hindi lang natin napakinggan ang salita ng Diyos. Dapat isabuhay natin bilang mga Bible apostles ang salita ng Diyos. Yan ang pinakamahirap, pagsasabuhay. Sa totoo, yan ang problema natin. That's why walang naniniwala sa atin kasi hindi nakikita ang salita ng Diyos. So, ibig kong sabihin, we must live with integrity. Lahat tayo mga kasalanan. Yes. Pero dapat pagsikapan natin, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Not only hearing the Word of God, but doing the Word of God. Amen? Amen. Pang-apat na P, nabaon ninyo. Hindi lang pagsasabuhay, pag-iibanghelyo. So, not only formed to be Bible apostles, but we have the mission to spread the Word of God. Yan ang sinabi ni Jesus, humayo kayo! Ipang-aral ninyo ang mabuting balita. Bigyan ninyo lahat ng mga tao sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tandaan niyo, sinabi ni Jesus, hindi kayo nag-isa kasama ninyo. So we must preach the Word of God. Pang-limang P, pang-limang P, na dapat natin gawin, pagpupuri. So don't forget to praise God. Don't forget to worship God. Pagpupuri. Dahil siya ang ating Panginoon. Siya ang ating Diyos. Pang-anim na P, pasasalamat. Gratitude. Palagi tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil ang lahat ng ano ang mayroon tayo ngayon ay nanggaling sa Kanya. Particularly si Jesus. Sinabi ni San Pablo, we are created by Jesus and we are created for Jesus. So, nilikha tayo ng Diyos para kay Jesus. After ng pasasalamat, ito ang bunga kung saan we are rooted in the Word of God. Ito yung paglilingkod. Ang isang tao, when we are formed by the Word of God, we are always ready to serve. Paglilingkod. Paglilingkod. So that is why sa inyong parokya, pag ang mga parishioners ninyo, talagang they are formed by the Word of God, anda sila maglingkod. At higit sa lahat, ikawalo, pagbibigay. Hindi na tayo maramot, yung mga backsearch dyan. Pero pag ikaw na-form, you are formed by the Word of God, you are always ready to share your blessings. Hindi lamang material na bagay, yung talent mo, yung panahon mo, yung presensya mo, yung wealth mo. So, pagbibigay. Alam niyo, ito isa ka realidad ng kwento. Doon sa isang subdivision sa amin, itong mga AP, kahit medyo ganun-ganun yan sila sa amin. Medyo, talagang pupunta sila sa bahay-bahay, nag-liturgical Bible study. Bible study, dala pa nila si Mama Mary, pinapauna. Tapos si Jesus, salita ng Diyos. Alam niyo, katatapos na ng aming pista, halos lahat sa subdivision na yun, naging minores sponsor.
Oh, majority naging sponsor. Bakit? Because they are formed by the Word of God. They are formed by the Word of God. They become generous. So ito mga kapatid. So, let us allow ourselves to be rooted in the Word of God. Ang salita ng Diyos, pundasyon ng ating buhay. Amen. Pundasyon ng ating ministriya. Amen. Sana in our evangelization, in our ministry, Jesus must be the center of our ministry at wala na iba. Amen? Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Please, nalibig mo kita. Okay, tama. Marami pong salamat, Father Ferdy, dyan ka na po sa stage. Thank you very much, Father.